The Mysterious Intern. Kabanata 76. Nagawa talaga ng batang ito na umiwas sa bala. Nang makita ni na Brian Yen na 2 beses siyang umiwas at tumalon palayo habang lumalagpasan ang mga bala, hindi nila mapigil ang mamangha, pati na ang matigas ang ulo na lalaki at ang iba pa niyang kasama. Paano niya nagawang umiwas ng ganoon kalapit? Gaano ba siya kabilis makagalaw at makatakas? Ang distansya nila kay Brian ay hindi hihigit sa 30 metro, at hawak nila ang mga baril na may saklaw na hanggang 100 metro lamang. Sa ganoong lapit, aabutin lang ng wala pang 0.01 segundo ang pagtama ng bala. Ibig sabihin, kailangang nakagawa na agad ng kilos si Brian bago pa man lumipas ang maikling panahong iyon, at nakayari na niyang tumalon palayo. Paano niya nagawa ang ganoong bilis? Parang hindi naman ito pang teleserye lang. Hindi sila nagbibiroan o sadyang namimentes lang ng putok. Gusto talaga nilang patayin si Brian, at nais nilang mangyari iyon agad. Bawat putok ay tumpak at nakatuon mismo sa kanya. Mga kapatid, huwag niyo siyang palampasin. Tingnan natin kung hanggang saan siya makakaiwas. Ang lalaking may masamang anyo ang unang nakabawi mula sa gulat. Sumigaw siya ng malakas, at habang nakasimangot at puno ng galit, muling hinaila ang gatilyo at pinaputukan ang kinaroroonan ni Brian. Sumunod naman ang iba at sabay-sabay ding nagpaputok patungo sa kinaroroonan ni Brian. Kahit labis silang namangha sa bilis at liksi ni Brian na nakaiwas ng 2 beses, matatag pa rin ang kanilang paniniwalang mapapatay pa rin nila ito. Naniniwala silang hindi kailanman kakayanin ni Brian na laging maging mas mabilis kaysa sa mga bala. Napakabilis kumilos ng lalaking may masamang anyo. Mula sa pagkabigla hanggang sa muling pagpapaputok, halos walang pagitan o paghinto, parang saglit lang siyang natigilan at nakabawi agad. Ngunit para kay Brian, sapat na ang maikling panahong iyon. Sa sandaling muling hinaila ng lalaki ang gatilyo, nakawasiwas na ng kamay si Brian patungo rito. Hooray! Kasabay ng mabilis na kislap ng liwanag, nakaramdam ng matinding sakit ang lalaki sa kanyang dibdib. Tila may tumusok ng malalim sa kanya, sumigaw siya ng malakas, at bumagsak sa lupa. Kuya Ho! Nang makita ng kasama niya ang pagbagsak nito, nabahala siya at akmang lilingan upang tingnan ang kalagayan nito. Huwag niyo akong intindihin. Patayin niyo muna siya. Matigas na utos ng lalaki habang namimilipit sa sakit. Oo. Papatayin ko siya. Nakita ng kasama niya ang matinding galit sa mukha nito, kaya nakabawi agad siya. Mabilis na ibinalik ang tingin kay Brian, itinutok ang baril, at walang tigil na pinaputokan ito. Akong papatayin niyo ako. Hindi ganoon kadali. Isang malamig na tingin ang sumilay sa mga mata ni Brian. Mabilis siyang tumalon at muling nakaiwas sa sunod-sunod na putok. Kasabay nito, muling umikot ang kanyang kamay at inihagis ang isang bagay patungo sa dilim. Kung ilang buwan pa lamang ang nakalipas, tiyak na patay na si Brian sa ganitong sitwasyon. Hindi lang 5 o 6 na baril, kahit 2 pa lang ay sapat na upang wakasan ang kanyang buhay. Ngunit ibang-iba na ang Brian ngayon kumpara noon. Sa nakalipas na mga buwan, labis na lumakas at gumaling siya. Kung makaharap niya ulit si Uncle Ken, tiwala siyang kayanan niyang talunin ito. Higit sa lahat, sa panahong ito, marami na siyang nakaharap na sitwasyon ng pamamaril at natutunan na niya kung paano makitungo at makaligtas mula rito. Lalo na sa mga baril na tulad ng ginagamit nila ngayon, alam na niya kung gaano ito kalakas at kabilis pumutok. Dahil din sa mga karanasang iyon, nabawasan na ang kanyang takot at kaba sa ganitong uri ng sandata na mahigpit na ipinagbabawal dito sa China. Natuto siyang maghanda at maging laging handa. Araw-araw ay mas lalo niyang sinasanay ang kanyang sarili upang mas mapabilis pa ang kanyang reaksyon at kilos, at laging naghahanda sakaling may mangyaring ganito ulit. Kaya naman sa sandaling sabay-sabay siyang pinaputukan, kahit medyo nabigla at nabahala siya ng kaunti, hindi siya natigilan o nagpadala lamang sa kanila. Hindi siya hinayaang barilin ng walang laban. Hooray! Sa bawat pagwasiwas ni Brian, may sumisigaw ulit mula sa dilim. Ang isa pang lalaking nakatago roon ay bumagsak din sa lupa. Ang pangatlo ay tinamaan na. Mga kasama, mag-ingat kayo. May itinatagong sandata ang lalaking iyan sa kamay niya, mag-ingat kayong lahat. Isang lalaking nakatago sa dilim ang sumigaw habang patuloy na naglalayon at nagpaputok kay Brian, puno ng pagkabahala para sa kaligtasan ng kanyang mga kasama. Mag-ingat! Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Brian. Sa lakas at kakayahan nila, kaya ba nilang pigilan o ilagan ang bagay na inihahagis niya? Nasa unang antas na ng likas na lakas ang kanyang kakayahan ngayon. Bagamat hindi pa niya nararating ang alamat na kahit ang mga dahon o bulaklak ay kayang makasakit kapag inihagis, walang kahirap-hirap na para sa kanya ang mga bagay tulad ng bato o piraso ng bakal.
Ang bilis ng paghagis niya ay kahit pa ikumpara sa bala ng baril ay walang kulang. Sa ganoong bilis, maliban na lang kung kasing lakas ni Altheo ang kalaban, walang sino man ang makapipigil, makakaiwas, o makakapagbigay pa ng anumang reaksyon. Tungkol naman sa mga bato at bakal. Nagpapasalamat pa nga si Brian na ganito ang napili nilang lugar. Kung nasa isang lugar na malawak at walang anumang bagay na makukuha, tiyak na mahihirapan siya. Gaya ng sinabi ng lalaki kanina, hindi siya makakaiwas magpakailanman. Napakahirap at mapanganib ang bawat pagtalon at pag-iwas na kailangang gawin ng napakabilis. Hindi lamang mahirap na laging umiwas, kundi kahit maubusan man ng bala ang mga ito, hindi pa rin sigurado si Brian na makakaligtas siya ng walang galos. Ngunit mabuti na lamang at nasa isang abandonadong pagawaan sila, tila dati ay dito nagtatambak ng mga bakal at kagamitan. Ang buong paligid ay puno ng mga piraso ng bakal at maliliit na bato na siyang ginagamit niyang panlaban sa kanila. Sa bawat paghila ng mga lalaki sa gatilyo, nararamdaman ni Brian ang pamilyar na babala ng panganib. Mabilis siyang tumatalon patungo sa ibang pwesto, at sa bawat pagtalon, laging may dinadampot na maliliit na piraso ng bakal. Hooray! Muli siyang humadya ng piraso ng bakal patungo sa dilim, at kasunod nito ay muling narinig ang malakas na sigaw ng isang tinamaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakaiwas ng lubusan si Brian. Tinamaan siya sa kaliwang braso. Naramdaman niya ang matinding lakas ng bala habang tumatagos sa balat at lumulusot sa kanyang laman. Napasinghap siya dahil sa matinding sakit na tumagos mula sa braso hanggang sa buong katawan. Gayunpaman, kahit nasugatan na, hindi man lang bumagal o humina ang kanyang kilos at reaksyon. Sa ngayon, sa 6 na lalaking may baril na kanyang nakaharap, 4 na ang napabagsak niya, kasama na rito ang maputlang lalaki. Sa 4 na iyon, hindi pa sigurado si Brian kung patay na ba ang iba bukod sa una, dahil sa dilim at kakulangan ng liwanag, mahirap matukoy kung tumpak ba sa mahahalagang bahagi ng katawan ang kanyang mga inihagis. Ngunit walang pag-aalinlangan na tinamaan silang lahat, at ito ay napatunayan sa kanilang mga malalakas na sigaw ng sakit. Bihagan niyo ang babaeng iyan. Sa wakas, matapos muling makaiwas si Brian Ye sa 2 sunod na alon ng mga bala, isa sa 2 natitirang lalaking may baril ang sa wakas ay nakaisip at agad na sumugod patungo kay Nurse Olga Su. Mula pa noong una, nakita nilang lahat kung gaano kahalaga kay Brian si Nurse Olga. Noong hawak pa siya ng maputlang lalaki, inutusan nito si Brian kung ano ang dapat gawin, at sumunod naman agad ang batang ito nang walang pagtutol. Wala man lang itong binigyang puwang na lumaban. Kaya naman, kung mapupunta sa kanila ang kontrol kay Nurse Olga, sigurado silang hindi na makakaiwas pa si Brian. Hindi lamang iyon, kahit utusan pa nila itong magpakamatay, tiyak na gagawin nito para lamang mailigtas ang babae. Dapat sana ay ganoon na lang ang ginawa nila mula pa sa simula. Kung nakuha agad nila si Nurse Olga, hindi na sana sila nahirapan ng ganito kalaki. Hindi na sana dumanak ang dugo at namatay o nasugatan ang marami nilang kasama. Hindi napigilan ng lalaki ang kanyang sarili na magsisi ng labis. Ganoon din ang naramdaman ng iba pa niyang kasama, lalo na iyong mga nakahiga na at nasugatan. Naisip din nila ang bagay na iyon at labis nilang pinagsisihan ang pagkakamaling iyon. Gusto pa sana nilang sampelan ang kanilang mga sarili dahil sa katangahan. Tama naman sana ang plano at kaisipan ng lalaking iyon. Kung naisakatuparan sana, tiyak na magtatagumpay sila. Ngunit sayang at huli na ang lahat. Kung ginawa nila ito noong simula pa lang, wala na sanang nagawa pa si Brian. Ngunit ngayon, wala na silang pagkakataon. Hindi na kailanman magbibigay ng pagkakataon si Brian na mahawakan o mapasakamay nila si Nurse Olga. Huwag nang pag-usapan ang pagbihag dito, kahit ang lumapit man lang ay hindi na niya ipapahintulot. Sa sandaling kumilos ang lalaki, sabay-sabay nang inihagis ni Brian ang 2 piraso ng bakal na hawak niya patungo rito. Hooray! Sa huli, hindi man lang nakalapit ang lalaki kay Nurse Olga. Bumagsak ito sa lupa na wala pang 10 metro ang layo mula sa babae. Tulad ng naunang maputlang lalaki na nauna nang bumagsak, tinamaan ito ng 2 beses, parehong sa mga bahagi ng katawan na nakamamatay. Pagkabagsak nito, agad na tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ika-5. Habang nakatingin sa pagbagsak ng kasama, napabuntong ng hiyaw ang huling natitirang lalaki. Huwag kang mag-alala, susundan ka na rin nila agad, malamig na sabi ni Brian. Lalaban ako hanggang sa huli. Biglang napuno ng puot at galit ang mukha ng lalaki. Wala na siyang inintindi pa, basta na lamang siyang sumugod at walang tigil na pinaputukan si Brian. Hindi na nakakapagtaka, sa sobrang takot at galit, nagngangalit ito at parang nababaliw. Dahil dito, wala nang tumpak o tamang layon ang kanyang mga putok.
Ngunit bagamat magulo at walang direksyon ang kanyang pamamaril, lalo pa itong naging mahirap para kay Brian. Kapag tiyak at nakatuon ang mga bala, nararamdaman ni Brian ang panganib bago pa ito dumating, kaya nakakaiwas siya ng mabilis. Ngunit sa ganitong uri ng pamamaril, wala siyang matukoy na babala, hindi niya malaman kung saan tatama o saan galing ang bala. Sa maikling panahon lamang, napapunte si Brian sa napakahirap na kalagayan. Tinamaan siya ulit sa braso na nasugatan na kanina pa. Kainis. Hindi pa ba ito matatapos? Sa isip-isip niya ay napamura siya, ngunit kahit gaano man ito kabigat, hindi siya nagpabeya. Patuloy pa rin siyang gumugulong at gumagapang upang umiwas sa mga dumarating na bala. Talaga bang mamamatay ako ngayon dito dahil lamang sa walang silbing pagpapaputok ng baliw na ito? Matapos makaiwas sa ilang sunod-sunod na alon, lalo pang lumala ang sitwasyon. Ilang beses na lamang at tatama na siya ng diretsahan. Ang kanyang damit at balat ay may mga gasgas na dulot ng mga dumaan na bala. Habang lalong nagiging mapanganib ang kalagayan, hindi napigilan ni Brian ang kaba. Tumulo na ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang matinding panganib, mas matindi pa kaysa noong una niyang nakaharap ang sabay-sabay na 5 baril. Ngunit noong akala niya ay katapusan na niya, biglang nagbago ang takbo ng pangyayari. Biglang tumigil ang pagpapaputok ng lalaki. Wala na siyang bala. Agad na napagtanto ni Brian ang nangyari. Kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata at walang pag-aatubiling sumugod ng buong bilis. Napansin din agad ng lalaki na ubos na ang kanyang bala. Saglit siyang natigilan, ngunit mabilis ding kumilos. Tumakbo siya patabi, dinampot ang baril na nahulog ng kanyang kasama, at muling itinutok at pinaputokan si Brian. Mabilis man ang kilos at reaksyon ng lalaki, at madali pa niyang nakuha ang baril na nasa tabi lamang, mas mabilis pa rin si Brian. Sa sandaling damputin ng lalaki ang baril at akmang hihilin na ang gatilyo, naroon na si Brian sa kanyang harapan. Mas mabilis pa sa kislap ng mata ang paglipad ng 2 piraso ng bakal mula sa kamay ni Brian patungo rito. Nang makita ng lalaki ang 2 bagay na lumilipad patungo sa kanya ng napakabilis, nabakas ang takot sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang umiwas, ngunit napakabilis nito at wala siyang nagawa pa. Bago pa man makagalaw, tumagos na ang mga bakal sa kanyang katawan. Hooray! Kasabay ng pagtalsik ng dugo at matinding sakit na naramdaman niya, sumigaw siya ng malakas at tuluyang bumagsak sa lupa. Hingal na humugat ng malalim na hininga si Brian habang nakatingin sa huling kalaban na bumagsak. Hindi naman ganoon kahaba ang naging laban. Mula pa noong pumasok siya sa pagawaan hanggang sa natapos ang lahat, mahigit 10 minuto lamang ang lumipas. Ngunit para sa kanya, parang tumagal ito ng 100 taon at labis siyang nakaramdam ng matinding pagod. Sa bawat sandali ng laban, nasa matinding panganib siya at napakalaki ng bigat na pasan niya. Sa bawat segundo, kailangan niyang maging alerto at mabilis kumilos upang umiwas sa mga atake. Labis na nakakapagod ang ganitong uri ng pakikipaglaban. Lalo pa at bukod sa pakikipaglaban, puno rin ng pangamba at kaba ang kanyang puso. Kinakailangan pa niyang bantayan ang kaligtasan ni Nurse Olga at siguraduhing hindi ito sasaktan o gagamitin ng mga kalaban-laban sa kanya. Nang makabawi na siya ng kaunti, tumayo siya mula sa lupa at humakbang patungo kay Nurse Olga upang kalagin ito. Huwa. Nang makita ni Nurse Olga na lumalapit si Brian ng ligtas at walang matinding pinsala, baka sa mukha nito ang labis na tuwa at ginhawa. Ligtas na kayo. Tinitigan ni Brian ang babae. May halong pagmamalasakit at panghihinayang ang kanyang mga mata, habang nakangiti ng may ginhawa at nais sana siyang aliwin. Ngunit bago pa man niya matapos ang sasabihin, biglang nagbago ang kanyang anyo. Isang matinding pakiramdam ng panganib ang biglang umusbong mula sa kanyang puso, at agad na kumilos ang kanyang katawan ng may pinakamabilis na reaksyon. Bang! Sa sandaling umusbong ang matinding pakiramdam ng panganib sa puso ni Brian Ye, isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw sa loob ng bakanteng pagawaan. Napakabilis na ng reaksyon at kilos ni Brian, ngunit sa pagkakataong ito ay nahuli pa rin siya ng kaunti. Hindi na kasing matalas at matindi ang kanyang kalagayan kumpara noong simula pa lamang. Sa isip niya ay tapos na ang lahat ng panganib sa gabing ito, kaya naman lumuwag na ang kanyang kalooban at nawala na ang kaba. Wala man lang pumasok sa isip niya na may ibang nakatago pa at kayang magpaputok mula sa dilim. Kahit naiwasan naman ni Brian ang mga mahahalagang bahagi ng katawan na nakamamatay, tumama pa rin ang bala ng diretsahan sa kanyang likuran. Sa sandaling tinamaan siya, tila isang napakalakas na puwersa ang humampa sa kanyang likod. Napadabog siya pasulong at tuluyang bumagsak sa lupa. Huwa. Hindi akalain ni Nurse Olga So na magkakaroon pa ng ganitong pangyayari.
Nang makita niyang bumagsak si Brian sa kanyang harapan, parang gumuho ang kanyang mundo at labis siyang nasaktan. Pilit siyang kumikilos at nagpupumilit na tumayo upang silipin ang kalagayan ng binata, ngunit nakatali ang kanyang mga kamay at paanan kaya't hindi siya makagalaw. Kaunti lamang at napakabagal ang kanyang mga nagagawa upang lumapit. Sa wakas, patay na siya. Mula sa dilim, nakita ng lalaking may masamang anyo ang pagbagsak ni Brian. Napabuntong siya ng hininga, at sa kanyang mukha ay nabakas ang ginhawa na halos hindi pa rin siya makapaniwala. Sobrang laki ng naging epekto ng mga pangyayaring ito sa kanya. Ang lakas at kakayahang ipinakita ni Brian ay labis na lumampas sa lahat ng kanyang inaakala. Hindi niya kailanman naisip na may taong kasing lakas at kasing husay, at tila hindi karaniwan ang kakayahan. Akala niya noon, 6 silang armado ng baril at nakahanda na mula pa sa simula, kaya naman madali lamang para sa kanila ang talunin ang isang taong walang dalang sandata. Sa simula pa nga lang ay inisip niyang masyadong maingat ang kanilang pinuno at tila sobra-sobra ang ginawa nilang paghahanda. Ngunit matapos ang mahirap na laban, 6 silang may mga baril at nabigo pa ring mapatay ang kalaban. Sa halip, silang 6 ang nagtamo ng sugat at pagkatalo sa kamay nito. Kung hindi lamang siya nakabawi at nakaputok ng huling beses, at kung hindi rin lamang nahampas sa hindi gaanong mapanganib na bahagi ang kanyang bala, baka wala na silang matitirang buhay ngayong gabi. Kung may nagsabi sana sa kanya noon pa man na may taong walang dalang armas na makakalaban at makakapaglaban pabalik sa ilalim ng sabay-sabay na pamamaril nila, tiyak na ituturing niyang baliw ang taong iyon. Akala niya ay sa mga kwento lamang at imahinasyon nangyayari ang ganitong mga bagay. Ngunit ngayong gabi, sa mismong harapan niya, nangyari ang bagay na hindi ka panipaniwala. Hindi na nakakapagtaka kung bakit ganito kalaki ang ginawang paghahanda ni na Mr. Gao at Mr. Zhang. Hindi na nakakapagtaka kung bakit paulit-ulit na binigyang diin ni Mr. Gao na hindi karaniwan ang kakayahan ng batang ito. Hindi na nakakapagtaka kung bakit napakatapang nito. Kahit hating gabi na ay naglakas loob pa ring pumunta ng mag-isa sa liblib na lugar na ito upang iligtas ang babaeng mahal niya. Lumabas na talagang hindi ito kulang-kulang sa isip, at hindi rin ito tanga, isang taong puno ng tapang at lakas ng loob pala ito. Habang inaalala ng lalaki ang mga nakaraang pangyayari, lalo lamang siyang nakakaramdam ng takot at panginginig sa kanyang kalooban. Salamat na lamang at sa huli ay nagtagumpay pa rin akong mapatay siya. Lumipas pa ang ilang sandali bago tuluyang nakabawi ang lalaki. Tiningnan niya si Brian na nakahandusay sa lupa, at si Nurse Olga naman napilit gumagapang upang lumapit sa binata. Baka sa kanyang mga mata ang ginhawa at pagtatagumpay. Batang ka, gaano ka man kagaling at kalakas, sa huli ay mamamatay ka pa rin sa kamay ko. Nagawa ko na ang ipinag-uutos na gawain, amo. At ang babaeng ito nasa iyo. Sa huli ay mapapasa akin din siya at magiging akin. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa lupa at tumayo ng buong lakas. Baka sa kanyang mukha ang pagmamalaki at masamang ngiti, habang itinataas ang kanyang baril upang bigyan pa ng huling putok si Brian. Ngunit sa sandaling akmang hihilay na niya ang gatilyo, isang kulay abong liwanag ang biglang sumulpot sa kanyang paningin. Nang makita ang liwanag na parang kidlat sa bilis ng paglipad, labis na nanlaki ang mga mata ng lalaki. Sinubukan pa niyang hilahin ang gatilyo, ngunit huli na ang lahat. Nasa kalahati pa lamang ang paghila niya, ngunit sa sandaling iyon ay tumigil na ang lahat at hindi na siya nakagawa pa ng kahit ano. Kasabay ng tunog ng pagtusok ng bakal sa kanyang katawan, bumagsak siya muli sa lupa. Ang baril na hawak niya ay nahulog rin, habang ang daliri niya ay nasa kalahati pa rin ng paghila. Sa sandaling siya ay bumagsak, nanatiling nakadilat ang kanyang mga mata. Bakas rito ang kawalan ng paniniwala, at ang matinding hinagpis at pagkalito. Ayaw niyang mamatay ng ganito lamang. Hindi niya rin maintindihan kung paano pa nakapaghagis ng nakatagong sandata si Brian, gayong tinamaan na ito at bumagsak na sa lupa. Hindi ba dapat ay patay na ito matapos maputukan? Kahit hindi man namatay, dapat ay malubha itong nasugatan at nanghina. Paano pa ito nakagawa ng ganoon kabilis at nakakatakot na panlaban? Ngunit sayang at wala na siyang pagkakataong makuha ang mga kasagutan sa kanyang mga katanungan. Habang patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang katawan, unti-unting nawala ang kanyang lakas at buhay. Sa sandaling tumama ang kanyang katawan sa lupa, tuluyan ng lumabo at nawala ang kanyang kamalayan. Ligtas ba si Brian? Habang nakikita si Brian na dahan-daang gumagapang at tumatayo mula sa lupa, nanlaki ang mga mata ni Nurse Olga at napuno ito ng pagkamangha at hindi paniniwala. Nakita at napanood naman niya ng malinaw kanina kung paano ito tinamaan at bumagsak. Ako. Huwag kayong mag-alala. Itinaas ni Brian ang kanyang ulo at tiningnan si Nurse Olga.
Nais sana niya itong aliwin at sabihing ayos lang siya, ngunit nasabi pa lamang niya ang unang salita ay naputol na ito dahil sa matinding hapdi at sakit mula sa kanyang likuran. Napasinghap siya at napadaing. Ang putok na iyon ay hindi man siya pinatay, labis pa rin itong nagdulot ng pinsala. Hindi pa rin sapat ang lakas niya upang labanan ang lakas ng bala, at tumagos pa rin ito sa kanyang katawan. Ang sakit na dulot nito habang tumatagos sa balat, laman, at hanggang sa buto ay totoong matindi at napakahirap tiisin. Ito ang tinatawag na sakit na hinding-hindi mo makakalimutan habang buhay. Noong tinamaan siya kanina, ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa pagtalo sa kalaban at sa kung paano makakaligtas. Nasa matinding tensyon at paghahanda ang kanyang kalooban kaya't hindi niya masyadong naramdaman ang sakit. Ngunit sa sandaling lumuwag na ng kaunti ang kanyang isipan, doon niya naramdaman ng buo at malinaw ang bawat kirot. Ayos lang ako. Lumipas pa ang ilang sandali bago medyo masanay at makayanan ni Brian ang sakit. Muling itinaas ang kanyang ulo at pilit na ngumiti, bagamat mapatla at mahina, at muling nagsalita kay Nurse Olga. Paano mo nasabing ayos lang? Kaya pa niyang ngumiti ng ganito. Nang makita ni Nurse Olga ang kalagayan ni Brian, nais sana niya itong sitehin o pag-alitan, ngunit sa halip ay napuno siya ng hindi maipaliwanag na tuwa at galak. Tumulo ang mga luha ng kagalakan mula sa kanyang mga mata. Matapos ang aral na natutunan kanina, hindi na muling nawala ng pagbabantay si Brian Ye at hindi rin siya nagmadaling tumayo gaya ng dati. Sa halip, nilapitan niya isa-isa ang mga nakabagsak na lalaki upang siguraduhing wala ng banta mula sa kanila, bago dahan-daang humakbang patungo kay Nurse Olga Su. Patawad kung nadamay ka pa at napahamak dahil sa akin. Tinanggal niya ang telang nakabara sa bibig nito at kinalag ang mga lubid na nakagapo sa katawan ng babae. Baka sa mukha ni Brian ang matinding panghihinayang at pagkakasala. Kapag naaalala niyang dumanas ng labis na hirap at pang-aapi si Nurse Olga dahil lamang sa kanya, labis siyang nakakaramdam ng bigat sa kalooban. Dati ay nangako siyang iingatan, aalagaan, at sisiguraduhing walang masamang mangyayari rito. Ngunit sa huli, sa halip na maprotektahan niya ito, lalo pa itong napahamak at dumanas ng matinding kapinsalaan dahil sa kanya. Brian. Nang maramdaman ni Nurse Olga na lumuluwag na ang pagkakagapo sa kanyang katawan, agad siyang sumugod at mahigpit na niyakap si Brian. Habang nakayakap ng mahigpit, nais sana niyang magsalita, ngunit matapos banggitin ang pangalan nito ay hindi na niya maituloy pa ang sasabihin. Sa halip ay humagulgol siya at umiyak sa balikat ng binata. Ayos lang ang lahat. Niyakap din siya pabalik ni Brian at marahang tinapik-tapik ang likod nito. Alam niyang labis na nabigla at naistorbo si Nurse Olga sa mga pangyayari. Sigurado siyang hindi pa ito nakakaranas ng ganitong uri ng karahasan sa buhay niya, at tiyak na matagal bago hamupa ang matitinding damdaming ito. Kailangan pa nito ng panahon upang kumalma at makaahon sa takot. Tanga ka talaga. Hindi mo ba alam na ikaw ang kanilang pakay? Bakit ka pa nagpadalos-dalos na sumugod? Hindi mo ba alam na mamamatay ka ng ganito? Paano naman ako kung mawala ka? Matapos ang mahabang pag-iyak, medyo kumalma na ng kaunti ang damdamin ni Nurse Olga. Pinalo-palo niya ang likod ni Brian habang humahagulgol at halos tumatawa na rin sa halo-halong emosyon. Siyempre naman ay pupunta ako kapag nasa panganib ka. Isa pa, napahamak ka dahil sa akin. Kung hindi ako pumunta, parang hindi ako tao at walang konsensya. Kahit pa mamatay, kailangan kong sumugod at lumaban para sayo. Habang nakikinig sa mga paninitan nito, hindi napigilan ni Brian na mapangiti. Ngunit sabi mo paano na lang ako kung mawala ka? Kung mawala man ako, syempre ay kailangan mong mabuhay ng maayos at masaya. Bakit pa ako magiging alalahanin mo? Naintindihan naman niya ang mga naunang salita nito, ngunit sa huling bahagi ay medyo naguluhan siya saglit. Ngunit dahil sa kasalukuyang kalagayan ni Nurse Olga na puno pa rin ng damdamin, hindi na siya nagtanong o nagsalita pa. Yakap-yakap lang niya ito ng mahigpit, tinatapik ang balikat nito, at hinayaang ilabas nito ang lahat ng nais sabihin. Hindi niya alam kung gaano katagal lumipas, ngunit sa wakas ay tuluyan ng kumalma si Nurse Olga. Tanga ka. Talaga bang takot kang mamatay? Dahan daw ang itinaas ni Nurse Olga ang kanyang ulo at tinitigan ng malalim si Brian. Siyempre naman, natatakot ako. Isa lang naman ang buhay natin, paanong hindi ako matatakot? Sagot ni Brian sabay ngiti. Totoo ang sinabi niya. Hindi lang siya basta natatakot, maaaring mas matindi pa nga ang kanyang takot kumpara sa karamihan ng tao sa mundo. Kung ganoon, bakit ka pa dumating? Hindi mo ba alam na mapanganib dito? Tanong pa ni Nurse Olga habang nakatingin ng diretso sa kanya. Dinukot ka nila dahil sa akin. Kaya kailangan kong dumating.
Takot man akong mamatay, mas higit kong kinatatakutan na mawala ka o may masamang mangyari sa'yo dahil sa akin. Tuwid at walang pag-aalinlangang sagot ni Brian. Ibig sabihin ba niyan, kung hindi dahil sa akin at wala akong kinalaman, hindi mo ako sasagipin at hindi ka darating? Biglang pumangit at lumungkot ang mukha ni Nurse Olga. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Kahit walang kinalaman sa akin at nalaman ko lang na nasa panganib ka, tiyak at tiyak pa rin akong pupunta at sasagipin ka. Hindi inasahan ni Brian na mapapalabas sa ganoong paraan ang kanyang sinabi, kaya medyo nabahala siya at mabilis na nagpaliwanag. Talaga ba? Kumislap ang liwanag sa mga mata ni Nurse Olga. Siyempre totoo. Nangako ako kay Ginang Su, at nangako rin ako sa aking sarili na laging iingatan at aalagaan kita. Seryosong tumango si Brian. Dahil din sa pagmamahal at utang na loob niya sa ina ni Nurse Olga, matagal na niyang itinuturing itong parang nakababatang kapatid. Kung may mangyaring masama rito, hinding-hindi niya ito hahayaang mangyari at mananatili lamang sa gilid. Brian. Salamat. Nang makita ni Nurse Olga ang seryosong anyo ni Brian, isang kakaibang tingin ang dumaan sa kanyang mga mata at napahiya siya ng bahagya. Muling niyakap niya ito ng mahigpit, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya umiyak o magulo pa. Tahimik lamang siyang nakayakap, parang dalawang magkasintahan na masayang magkahawak at magkatabi. Kahit hindi lubos na naintindihan ni Brian kung bakit bigla itong nagpasalamat, nanatili siyang tahimik at gantihan din ito ng yakap. Amo, tapos na ba ang lahat? Habang tahimik at masaya silang magkayakap, at habang puno pa ng tamis ang damdamin ni Nurse Olga at nakalimutan na kung nasaan sila at kahit pa nasusugatan si Brian, biglang umalangaw-ngaw ang isang magaspang na boses mula sa pintuan. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Nurse Olga nang marinig ito. Napagtanto niyang may isa pa palang nakatalaga sa labas na nagbabantay. Napatay na ni Brian ang iba, ngunit buhay pa ang bantay na ito. Halos kusang kumilos ang kanyang katawan upang umalali mula sa pagkakayakap, akmang sisigaw at babalaan si Brian. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, pinigilan na siya ni Brian. Isang malamig at matalim na tingin ang dumaan sa mga mata ni Brian. Habang nakahiga at yakap-yakap pa rin ng magaan si Nurse Olga, abala siyang dinampot ang isang baril at itinutok ito patungo sa pasukan ng pagawaan. Di nagtagal, kasabay ng mabilis na mga yabag, isang medyo payat na lalaki ang mabilis na pumasok mula sa labas. Ano itong? Lumigid ang lalaki sa kotseng nakaparada at pagpasok pa lamang ay agad niyang nakita ang gulo at kalat sa loob, pati na rin ang mga katawan ng kanyang mga kasama na nakahandusay sa sahig. Halos kusang bamuka ang kanyang bibig upang magtanong at magulat, ngunit dalawang salita pa lamang ang kanyang nabibigkas ay tumama na ang isang bala diretso sa kanyang noo. Sa gitna ng umalangaw-ngaw na putok sa bakanteng gusali, ang katawan ng lalaki ay bumagsak ng malakas sa sahig. Sa sandaling siya ay bumagsak, nanatiling nakadilat ang kanyang mga mata na puno ng pagkalito at hindi paniniwala. Hanggang sa huling sandali, tumatakbo pa rin sa kanyang isipan ang mga tanong at pagtataka. Iniisip pa rin niya kung ano ang nangyari, di ba't anim silang sumalakay at nakahanda para lamang sa isang tao. Bakit parang may naganap na matinding labanan dito? Nagdala kaya ng ibang kasama ang batang ito. Ngunit hindi naman yata, nakita naman niya kanina na nag-iisa lamang ito. At saka hindi rin naman marahil ito mangangahas na magdala ng iba rito. Baka kaya may baril din pala ang batang ito, at nakipaglaban ng kapantay sa kanilang pinuno. Kahit pa ganoon, hindi dapat ganito kalubha at kalaki ang pinsala. Isa pa, hawak naman ng kanilang pinuno ang babae. Dapat ay hindi nabigyan ng pagkakataon ng batang ito na makapaputok man lang. Hanggang sa sandaling tuluyan na siyang namatay at nawala ng buhay, hindi pa rin maunawaan ng lalaki ang lahat. Hindi niya nalaman kung sino ang bumaril sa kanya at kung paano ito nangyari, bagay na pinakamahalaga sana para sa kanya. Siyempre, kung alam man niya o hindi, wala na ring halaga at kahulugan. Para sa isang taong patay na, wala nang kabuluhan ang anumang katanungan. Matapos ang tumpak na pagpatay sa lalaki sa isang putok lamang, nanatili pa rin si Brian Ye sa parehong ayos at naghintay ng halos 3 minuto. Nang masiguradong wala nang ibang sumunod o nagtatago pa, mahina siyang nagsalita kay Nurse Olga Su. May iba pa ba silang kasama? Noong wala pa siya rito at dinukot pa lamang nila si Nurse Olga, hawak na hawak at kontrolado na ito ng mga kalaban. Dahil dito, inakala ni Brian na hindi na sila masyadong mag-iingat sa harap ng babae, kaya posibleng alam nito ang mga detalye at bilang ng mga kasama. Sa tingin ko ay wala na. Noong dinala nila ako rito, 7 silang lahat. Yung lalaking pumasok kanina, siya yung inutusan nilang magbantay sa labas. Maputlang sagot ni Nurse Olga. Mabuti naman kung ganoon.
Nang marinig ang sinabi ni Nurse Olga, sa wakas ay guminhawa na ang kalooban ni Brian. Tinulungan niyang umupo ng maayos ang babae. Sa pagtayo niya, dahil naipit at naigalaw ang kanyang mga sugat, napasinghap siya ng mahina at napangiwi sa sakit. Kumunat at nagbaluktot ang mga kalamnan ng kanyang mukha dahil sa kirot. Brian, ayos ka lang ba? Nang mapansin ni Nurse Olga ang pagbabago sa kanya at makita ang masakit na ekspresyon ng mukha nito, nabaka sa kanya ang labis na pag-aalala at kaba. Wala ito, ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Itinaas ni Brian ang kanyang ulo at pilit na ngumiti, kahit medyo pilit at mahina ito, at sinubukang aliwin ang babae. Umalis na tayo agad dito at magpunta sa ospital. Hindi naniwala si Nurse Olga sa sinabi niya. Kitang-kita niyang namimilipit ito sa sakit, paano niya masasabing ayos lang siya. Isa pa, tinamaan ito ng bala kanina, at hinding-hindi siya maniniwalang ganoon lang kadaling maging maayos ang lahat. Bukod pa rito, hindi ligtas at hindi sila pwedeng magtagal dito. Takot na siya. Mauna ka nang sumakay sa kotse. May aayusin pa ako rito sandali. Tinapik ni Brian ang balikat ni Nurse Olga at inutusan itong maupo muna sa sasakyan. Sige, mag-ingat ka. Tumanggo lamang si Nurse Olga at hindi na nagtanong kung ano ang gagawin pa niya. Sa totoo lang, hindi na kailangan pang itanong iyon. Sandali lang. Marunong ka bang magmaneho? Nang makita niyang naglalakad na ito patungo sa sasakyan, may biglang naalala si Brian. May lisensya naman ako, pero bihira lang akong magmaneho. Nag-alangan si Nurse Olga. Mabuti na iyon. Mauna ka na lang at umupo sa pwesto ng driver at hintayin mo ako. Ikaw na lang ang magmamaneho mamaya. Mas ligtas at mas maayos kung ikaw. Sabi ni Brian. Nasugatan ng isa niyang kamay at pati ang kanyang likuran. Kahit kaya pa rin niyang magmaneho kung pipilitin, siguradong mahihirapan siya at labis na masasaktan. Dahil marunong naman si Nurse Olga, ito na lang ang pinakamainam na solusyon. Sige. Kahit walang gaanong tiwala sa sarili niyang kakayahan at nag-aalalang baka magkamali siya, nang makita ni Nurse Olga ang mga nakakatakot na sugat ni Brian at ang mapotla nitong mukha na bakas pa rin ang sakit, mariin pa rin siyang tumango. Mauna ka na. Ninitian siya ni Brian. Habang pinapanood ni Brian na pumasok at umupo si Nurse Olga sa sasakyan, dahan-dahan siyang humarap at naglakad patungo sa madilim na sulok. Sa sandaling lumingon siya, biglang nawala ang ngiti sa kanyang mga labi at napalitan ng napakalamig na tingin. Parang mula sa mainit at masayang panahon ay biglang napunta sa malamig at malupit na taglamig ang kanyang anyo. Hindi lamang ang inakala ni Nurse Olga ang kailangang asikasuhin niya. Akala ni Nurse Olga, ang tinutukoy niyang aayusin ay ang mga bangkay ng mga kalaban, dahil sa kanya ay patay na silang lahat. Ngunit sa katotohanan, alam ni Brian na dalawa pa sa kanila ang nabubuhay pa. Kanina pa niya napagtanto ang kalagayan nila noong tinitingnan niya ang mga ito at kinukuha ang kanilang mga baril. Ngayon, ang kailangang gawin ni Brian ay iparana sa mga taong ito ang lasa ng pagdurusa, ang kaparehong hirap na halos magdulot sa kanya ng buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Siyempre, kasabay nito, nais din niyang malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito at kung sino ang nag-utos. Wala siyang kaaway sa mga taong ito, kaya imposibleng hanapin at saktan nila siya ng walang dahilan. Bukod pa rito, hindi kayang makakuha ng napakaraming baril ng mga karaniwang tao. Nasa China sila, hindi ito bansang malayang makakabili o makakapagmay-ari ng baril tulad ng sa ibang bansa. Sa bansang ito, kung saan mahigpit na ipinagbabawal at binabantayan ang mga sandata, napakahirap at halos imposible para sa karaniwang mamamayan na makakuha ng kahit isa, lalo pat ganyan karami at kasing dami ng dala nila. Kung pagbabasehan ang paglakas at paglago ng kapangyarihan ng organisasyong Qinglonghui sa lungsod ng Yanjing, kung saan naging napakalakas at mayaman sila, ang kanilang pinuno ay nakakuha lamang ng isang baril sa pamamagitan ng mga lihim at espesyal na paraan. Ito ay mahigpit niyang itinago at itinuturing na huling sandata. Isipin na lamang kung gaano kahirap at kabigat ang makakuha ng baril dito sa China. Sa lungsod ng Yanjing, sa loob ng mansyon ni Christian Gao. Kahit malalim na ang gabi, wala man lang nararamdamang antok si Christian Gao. Sa kanyang sala, maliwanag pa rin ang ilaw at walang bakas ng gabi. Sa ibabaw ng mesa ay may nakalagay na alak na nasa kalagitnaan pa lamang ng pag-inom, at plato ng mga prutas na galing sa ibang bansa na hindi pa nauubos. Ang malaking telebisyon sa sulok ay naglalaro pa rin ng palabas para sa gabi. Medyo namumula ang mukha ni Christian Gao. Hindi naman siya taong mahilig uminom. Kadalasan, 1 o 2 baso lang ang kanyang iniinom bilang pampuluwag ng kalooban. Ngunit ngayong gabi, nakatapos na siya ng 1 1/2 bote.
Gayunpaman, kahit nakainom na siya ng ganoon karami, hindi pa rin ito nabawasan ang matinding kaba at pagkabalisa sa kanyang puso. Oo, sa sandaling ito ay labis siyang kinakabahan. Bilang tagapagmana ng pamilya at negosyo ng mga Gao, marami nang nagawa si Christian Gao mula pa noong bata pa siya, mga bagay na tama at mali, at pati na rin ang mga nakakatakot na gawain tulad ng pagpatay at panununog. Kakaunti na lamang ang mga bagay sa mundong ito na nakakapagpagulat o nakakapagpabagabag sa kanya. Ngunit sa pangyayaring ito ngayon, hindi niya mapigil ang matakot at kabahan. Dahil ang taong kailangan niyang harapin at pabagsakin ngayon ay si Brian Ye. Kahit si Uncle Wang ay namatay sa mga kamay nito sa hindi malamang dahilan, at ang buong organisasyon ng Qinglonghui ay tuluyang nagunaw at naglaho dahil lamang sa kanya. Kahit labis na ayaw niyang aminin sa kanyang sarili, alam ng kanyang isipan na si Brian ay isang taong talagang mahirap kalabanan at napakalakas. Sa bawat pagkakataon na hinarap niya ito, lagi niya itong minamaliit. Dahil sa paulit-ulit na pagmamaliit at kawalan ng pagkilala sa tunay na lakas nito, napilitan siyang magbayad ng napakabigat na halaga, kasama na rito ang organisasyong kanyang sinuportahan at ang kanyang pinakamalapit na kamag-anak na si Uncle Wang. Upang hindi mabaygo ngayong pagkakataon, gumawa siya ng napakamasusing plano at gumugol ng maraming lakas at oras. Lumagpas pa siya sa mga hangganan at gumawa ng mga bagay na hindi niya pa nagagawa noon. Ang pagtawid sa hangganan ay isang bagay na lubhang mapanganib. Kapag hindi ka naging maingat, ikaw rin ang masasaktan at mapapahamak. Matagal nang nauunawaan ni Christian Gao ang katotohanan ito. Kaya naman mula pa noong bata pa siya, marami siyang ginawang mga bagay na nakakapagpagalit at nakakapagpainsulto sa iba, ngunit hindi pa siya kailanman lumalagpas o gumagawa ng bagay na ipinagbabawal. Ngunit sa pagkakataong ito, ginawa niya. Kaya naman, ang hakbang na ito ay parang pagsusugal na isinapanganib niya ang lahat. Sa kabila nito, tiwala siyang mananalo siya. Mula sa anumang anggulo at pananaw, naniniwala siyang walang puwang para sa kabiguan. 7 tao, 6 na baril. Kasama pa ang masusing paghahanda at pagpaplano. At higit sa lahat, nasa kanila si Nurse Olga Su na siyang pinakamalaking pusta. Kahit paano tingnan, ito ay laban na tiyak na kanya ang panalo. Ngunit hindi niya alam kung bakit, may natitira pa ring pagkabagabag sa kalooban ni Christian Gao. Ano ba ang kinatatakutan niya? Posible kayang nagkaroon ng mahika o kapangyarihan ang lalaking iyon na hindi tinatabla ng bala at hindi nasusugatan. Dinampot niya ang alak sa mesa at ininom ito ng malalaki at walang pakundangan. Sa wakas ay nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Isang mapang-uyam at mapanlait na ngiti ang sumilay sa kanyang gwapong mukha habang tinatawanan niya ang sarili at ang kanyang mga kinatakutan kanina. Brering. Nang sandaling lumuwag na ang kanyang kalooban, biglang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Dumating na. Sinulyapan niya ang pangalan sa nakikita sa screen, at biglang kumislap ang mga mata ni Christian Gao. May halong pananabik at kaba, inabot niya ito at sinagot. Napakabilis mong sumagot, parang gising na gising ka pa, kaibigang Gao. Mukhang mahaba ang gabi para sa'yo at hindi ka pa inaantok. Ano kaya ang hinihintay mo? Balita mula sa magandang babae, o kaya ay ulat tungkol sa pagpatay. Sa pagkakataong nakakonekta na ang tawag, isang mahina at malamig na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Ikaw. Brian Ye. Sa sandaling marinig ang boses na iyon, parang sumabog ang lahat sa isipan ni Christian Gao at napatla ng husto ang kanyang mukha. Ang tawag na ito ay dapat galing sa taong ipinadala niya. Ngunit ang narinig niyang boses ay kay Brian Ye lamang. Malinaw na kung ano ang naging kahihinatnan ng pangyayari. Ngunit, paano ito naging posible? Bakit at paano nabubuhay pa ang lalaking ito? Sa dami ng baril at kabisadong plano, paano pa rin niya nagawang makaligtas at hindi mapatay? Puno ng kawalan ng paniniwala ang mga mata ni Christian Gao. Hindi niya matanggap at hindi niya kayang tanggapin ang ganitong resulta. Mukhang nagulat ka ng kaunti, Mr. Gao, nang marinig ang boses ko. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Brian, habang puno ng matinding lamig ang kanyang mga mata. Hindi naman siya gaanong nagulat na si Christian Gao ang nasa likod ng lahat ng ito. Wala naman siyang gaanong kaaway dito sa China, at mas kaunti pa lamang ang may kakayahang makakuha ng 6 na baril. Hindi lang niya inaasahan na bago pa man siya makapunta kay Christian Gao upang bayaran ang mga nakaraang utang at kasalanan, at habang inaakalang tapos na ang gulo tungkol sa Qinglonghui at tatahimak muna ang lahat, at habang abala pa siya sa pag-aayos ng mga gawain at pagsasanay ng sarili upang lalong lumakas para hayaan pa itong mabuhay ng mas mahaba, siya pa mismo ang lumapit at muling humamon. At sa pagkakataong ito, idinawit pa at ginamit pa nito si Nurse Olga Su.
Brian, ano bang gusto mong mangyari? Sinubukan ni Christian Gao na pakalmayan ang sarili at magsalita. Ano ba ang gusto ko? Nais ko lamang sabihin sa'yo, Mr. Gao, na ako si Brian Ye ay taong hindi lumilimot at laging gumaganti. Dahil nabigo kang patayin ako kanina, ayusin mo na ang iyong sarili at maghanda kang magbayad. Sisiguraduhin kong ikaw. Hindi, sisiguraduhin kong ang buong pamilya mong Gao, at ang iyong negosyo at kumpanya ay magbabayad ng napakabigat na halaga at magdusa ng husto. Matapos ang malamig at matigas na pananalita ni Brian, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras sa pakikipag-usap. Buong lakas niyang ibinagsak ang telepono sa sahig at ito ay nagkapira-piraso. Ano ang ibig niyang sabihin? Banta ba iyon sa kanya, kay Christian Gao? Nagmamalaki ba siya sa harap ko? Makikita natin kung paano ako pagbabayaran ng batang iyan. Habang naririnig ang mahahabang huni mula sa telepono, nagpapalit-palit ang kulay ng mukha ni Christian Gao. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, at ang dati ay gwapo at maayos na mukha ay lalong napangit at nabaluktot dahil sa matinding galit. Umalis na tayo. Nang makabalik na sa loob ng sasakyan, bumalik na sa maamong ngiti ang mukha ni Brian Ye, at malumanay niyang tiningnan si Nurse Olga Su na nakaupo na sa pwesto ng driver. Brian, napakaraming namatay dito. Wala ba tayong magiging problema? Nakatingin si Nurse Olga sa labas, sa mga katawang nakahandusay sa lupa, at baka sa kanyang mga mata ang matinding pag-aalala. Kanina, ang tanging inaalala lamang niya ay kung buhay pa ba si Brian at kung ligtas ba siya. Pati na rin ang sarili niyang kaligtasan, iyon lang ang nasa isip niya. Ngunit ngayong tapos na ang lahat at nasa ligtas na silang lugar tulad ng sasakyang ito, bumalik na sa ayos ang kanyang pag-iisip. Naalala niyang mga tao ang mga iyon at sila ay namatay, isa-isa silang pinatay, at naalala rin niyang labag sa batas ang pagpatay. Huwag kang mag-alala. Ang mga taong ito ay sadyang napakasama at puno ng kasamaan. Kahit pa imbestigahan ng mga awtoridad, wala tayong kailangang ikabahala. Aliw ni Brian kay Nurse Olga. Brian, hindi ka ba man lang natatakot? Tiningnan ni Nurse Olga si Brian. Kahit kalmado at payapa ang mukha nito, sa kanyang isipan ay nakikita pa rin niya ang mga pangyayari kung paano ito pumatay. Ano? Saglit na nagulat si Brian at naguluhan. Sandali siyang hindi nakasagot dahil hindi niya agad naintindihan ang ibig sabihin ng tanong. Hindi ka ba natatakot na pumatay ng napakaraming tao? Ikaw ba? Sanay ka nang pumatay? Nang maalala ni Nurse Olga kung gaano kahusay at walang pag-aatubiling pumatay si Brian sa isa-isa nilang kalaban, lalo pang namutla ang kanyang mukha. Naisip niya kung baka marami na itong napapatay noon pa man. Ang salitang pagpatay ay bagay na malayo at hindi kailanman naisip ni Nurse Olga na magiging bahagi ng kanyang buhay, isang bagay na hindi niya maimahinasyon. Sa kanyang pananaw at mga prinsipyo, ang pagpatay ay pinakamatindi at pinakamasama sa lahat ng krimen, at ito rin ang pinakamalupit at marahas na gawain. Ngunit ngayong gabi, hindi lamang niya nasaksihan ang ganitong karahasan at nakita kung paano pinapatay ang mga tao, kundi pati na rin ang lalaking tinitingnan niyang mabait, mahinahon, at parang doktor na laging tumutulong. Ay siya palang pumapatay at sanay na pala rito. Napakalaki ng naging epekto nito sa kanyang kalooban at paniniwala, kaya naman mahirap para sa kanya na tanggapin ito agad. Nanahimik si Brian matapos marinig ang mga salita ni Nurse Olga. Alam niyang may mga bagay na sa huli ay kailangan pa ring harapin at sabihin. Brian, totoo bang sanay ka ng pumatay? Nang makita ni Nurse Olga na nananahimik lamang ito, nanginginig ang kanyang boses habang nagtanong. Oo. Dahan-dahang itinaas ni Brian ang kanyang ulo at sumagot. Paano mo nagagawa? Nakatingin si Nurse Olga kay Brian na puno ng pagtanggi at hindi makapaniwala. Binuka niya ang kanyang bibig at akmang tatanungin ito, paano mo nagagawang pumatay? Ngunit bago pa man lumabas ang mga salita, naalala niya bigla ang mga pangyayari kanina. Naalala niya kung paano siya sabay-sabay na pinaputokan ng mga lalaki ng walang awang naglalayong pumatay. Kaya sa huli, hindi na niya nasabi pa ang tanong. Sa ganoong sitwasyon, may nagawa kaya si Brian kundi lumaban at pumatay. Kung hindi sila pinatay ni Brian, siya naman sana ang namatay. At kung siya kaya ang nasa kalagayan ni Brian, ano ang gagawin niya? Sa tingin mo ba ay nakakatakot ako? Tingin mo ba ay isa akong mamamatay tao? Sa totoo lang, ayoko naman talagang pumatay. Hindi ko alam kung may mga taong nasisiyahan sa ganitong gawain, pero ako, tiyak na hindi. Kung pagpipilian, mas gusto kong magligtas ng buhay kaysa kumuha nito. Ngunit nakita mo naman ang nangyari kanina. Maraming pagkakataon na wala na akong magagawa at hindi ko na makontrol kung kailangan bang pumatay o hindi. Tiningnan ni Brian si Nurse Olga.
Baka sa kanyang mukha ang pait at kawalan ng magawa. Sino ba ang mga taong ito? At bakit ganoon na lamang sila kagustong pumatay sa'yo? Hindi napigilan ni Nurse Olga na magtanong. Kahit alam niyang totoo ang sinabi ni Brian, mahirap pa rin itong tanggapin para sa kanya at pakiramdam niya ay mayroon pa ring kulang o mali. Mga masasamang tao sila na binayaran at inupahan upang patayin ako. Huminga ng malalim si Brian at sumagot ng mahinahon. Inupahan. Ibig sabihin ba nito, mga profesional silang mamamatay tao? Ganyan mo na lang isipin, pero hindi sila mga tunay at bihasang mamamatay tao. Tumango si Brian. Sino naman ang nagbayad sa kanila para patayin ka? At bakit kanya gustong patayin? Tanong ulit ni Nurse Olga. Isang napakamakapangyarihang tao. Kung bakit niya ako gustong patayin. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Marahil ay dahil lang sa nadadaan lang ako sa kanyang paningin at ayaw niya sa akin. Hindi direktang binanggit ni Brian ang pangalan ni Christian Gao. Ayaw niyang isali pa at idamay si Nurse Olga sa gulo at labanan na nasa pagitan nilang dalawa ni Christian Gao. Dahil lang ba sa ayaw niya sa'yo? Medyo naguluhan si Nurse Olga. Sa madaling salita, ayoko lang niya at hindi niya ako gusto. Sabi ni Brian. Anong klaseng katwiran iyan? Kung ayaw lang pala sa paningin, papatay na agad. May batas pa ba? Hindi ba siya natatakot na maparusahan o gantihan? Hindi ba siya matatakot na parusahan siya ng batas o ng tadhana? Baka sa mukha ni Nurse Olga ang galit at pagkainis. Batas. Gantihan. Nang makita ni Brian ang galit sa mukha ni Nurse Olga, mapait siyang ngumiti sa kanyang sarili. Kung tunay man sana akong namatay ngayong gabi, ilang tao kaya sa mundong ito ang makakaalam. At kahit malaman nila, ano naman ang magagawa ng mga taong iyon? Magpapaulat ba sila sa pulisya? Tapos ay magsasagawa ng investigasyon. At pagkatapos naman ay wala nang ibang mangyayari kundi ang pagpapaliban at pagpapabeya. Sasabihin kulang ang ebidensya, kulang ang mga bakas, at hindi matukoy kung sino ang gumawa. Ang kasong ito ay mananatili lamang sa mga talaan ng pulisya at hindi na uusad pa. Samantala, si Christian Gao na siyang sanhi ng lahat ng ito, ay mananatiling ligtas at walang mangyayari. Iinom pa rin siya ng kanyang mamahaling alak at mamumuhay ng marangya at mayabang. Sa hinaharap, ipapasa sa kanya ang pamumuno ng kanilang kumpanya, magkakaroon pa siya ng mas malaking kapangyarihan, at mamumuhay ng mas maginhawa at payapa. Naiimahinasyon na ni Brian kung paano ito magtatapos at kung paano maglalaro ang pangyayari. Ang tinatawag na batas ay hindi makakapagdala ng anumang parusa kay Christian Gao. At tungkol naman sa tinatawag na gantihan. Hindi naniniwala si Brian sa mga bagay na iyon, mga bagay na walang katotohanan at hindi nakikita, na makakapagdulot ng anumang pinsala kay Christian Gao. Iyon ay isa lamang paraan upang aliwin ang sarili ng mga mababait at karaniwang tao na walang magawa. Nurse Sue, may mga bagay sa mundong ito na hindi naman ganoon lang kasimple at hindi ayon sa inaakala ninyo. Tiningnan ni Brian si Nurse Olga. Hindi lamang liwanag at kabutihan ang nasa mundo. Ang liwanag at dilim ay laging magkasama at magkaugnay. Sa likod ng liwanag, laging may nakatagong dilim. At sa pagitan ng liwanag at dilim, mayroong lugar na hindi malinaw at nasa gitna. Aaminin ko, ang sibilisasyon at kaayusang itinatag ng ating makabagong lipunan, pati na rin ang sistema ng batas, ay talagang nakapagpahina at nakapagpigil sa kasamaan ng higit pa kumpara sa mga nakaraan at lumang panahon. Dahil dito, mas naging maayos ang ating lipunan, at mas nagmukhang maliwanag at maganda ang ating mundo. Ngunit sa katotohanan, ang ating kasalukuyang batas at sistema ay hindi pa rin sapat upang tuluyang burahin at alisin ang kasamaan na laging kasama ng sangkatauhan. May mga bagay na kailanman ay ayaw malaman ni Brian ni Nurse Olga, pati na rin ang mga kasamahan niya sa ospital. Ayaw niyang malaman nila ang mga ito. Hindi dahil gusto niyang magtago o magpanggap sa harap nila, kundi dahil alam niyang si Nurse Olga at ang mga tulad niya ay mga karaniwang tao lamang. Sa kanilang mundo, ang lahat ng nakikita nila ay maliwanag, maganda, at puno ng kabutihan. Umaasa siyang manatili sa ganitong paraan ang kanilang kalooban at paniniwala, upang manatiling maliwanag at maganda ang kanilang pananaw, at mamuhay ng payapa at walang gulo. Ngunit dahil nangyari na ang mga pangyayari ngayong gabi, at naranasan na rin ni Nurse Olga ang ganitong uri ng bagay, inaakala ni Brian na mas mainam na samantalahin ang pagkakataong ito upang ipaliwanag sa kanya ang ilang bagay. Upang mas maunawaan niya ang tunay na anyo ng mundo, at sa hinaharap ay mas malaman niya kung paano protektahan ang kanyang sarili. Naalala mo ba si Dean Robert Zing? Nang makita niyang tila nababagabag pa rin at hindi lubusang nauunawaan ni Nurse Olga ang kanyang mga sinabi, dahan-daang nagsalita si Brian Ye.
Siyempre naman, naaalala ko. Tumango si Nurse Olga. Si Dean Robert Zing ang dating punong direktor ng ospital sa Hilagang Suburb. Ang pamangkin nitong si Wesley Zing ay nakatrabaho rin niya sa Departamento ng Pangangalagang Panghinga, at minsan pa ay sinubukan itong lapitan o gambulain siya. Sa huli, sinubukan ng dalawang magkamag-anak na ito na Sir On at paratangan si Brian, ngunit dahil sa matinding pagtutol ng kasalukuyang Vice Dean Manuel Giao at iba pa, at nang matagpuan ng mga awtoridad ang iba't ibang ebidensya at talaan, napunta sila sa kulungan. Paanong makakalimutan niya ang ganitong mga pangyayari at mga tao? Hindi lang niya alam kung bakit biglang binanggit ni Brian ang taong ito. Sa loob ng maraming taon, gumawa siya ng masama at pumatay pa ng kanyang dating kasintahan sa pamamagitan ng mga pukana at panlilinlang. Ngunit naparusahan ba siya ng batas? Nakaranas ba siya ng anumang parusa? Sa paglipas ng panahon, lalo lamang tumaas ang kanyang posisyon at kapangyarihan, lalong dumami ang kanyang nakuha at kinita, at lalo lamang gumanda at sumagana ang kanyang pamumuhay. Dahan daw ang paliwanag ni Brian. Kung hindi niya ako nakilala at hindi niya ako hinarap o ginalit, kung hindi niya ako pilit na pinapahamak at nilabag, marahil ay nananatili pa rin siyang punong direktor ng ospital na iyon, nakaupo sa kanyang magandang tanggapan at nagtatamasa ng masaganang buhay. Ibig sabihin ba niyan, si Dean Robert? Si Dean Robert Zing ay napahamak at nahuli dahil sa baka sa mga mata ni Nurse Olga ang matinding gulat at pagkamangha. Ang akala niya noon ay nahuli lamang si Dean Robert Zing dahil sa tinatawag na hustisya at dahil natunghayan at nahanap siya ng mga awtoridad. Hindi lang siya, halos lahat ay ganoon din ang iniisip. Hindi niya akalain na ang katotohanan ay dahil pala kay Brian. Tama ka. Kung hindi ko nahanap ang ilang talaan ng kanyang mga krimen at mga katibayan sa bahay mismo ni Dean Robert Zing at ibinigay sa pulisya, imposibleng bigla na lamang magsagawa ng investigasyon ang mga awtoridad laban sa isang punong direktor ng ospital na tulad niya. Siya ay makapangyarihan at maraming koneksyon. Kung walang matibay na ebidensya, sinong pulis ang mga ngahas na imbestigahan siya ng basta-basta? Isang mapang-uyam na tingin ang dumaan sa mga mata ni Brian. Ito. Puno ng gulat ang mga mata ni Nurse Olga. Hindi niya akalain na ganoon pala talaga ang nangyari kay Dean Robert Zing, at na ang mga katibayan at kasalanan nito ay natuklasan pala ni Brian. Napakadilim ba at nakakatakot ito? Ngunit ito ay bahagi lamang ng dilim na umiiral sa pagitan ng liwanag. Kung ikukumpara sa tunay at malawak na dilim ng mundo, wala lamang ito. Nagpatuloy si Brian, halimbawa na lamang ng mga taong nakaharap natin ngayong gabi. Sila ay mga taong sadyang napakasama at puno ng kasamaan. Bawat isa sa kanila ay may napatay na kahit 3 tao na, ngunit namumuhay pa rin sila ng maayos at malaya. Kung hindi dahil sa lakas at kakayahan ko, ako na sana ang naging karugdagang buhay na kinuha nila, at pati ikaw ay nasa panganib din sana. Matapos nilang pumatay ng napakarami, nabubuhay pa rin sila ng walang bahid at walang inaalala. Sa tingin mo ba, kung napatay nila tayong dalawa, mahuhuli kaya sila ng mga pulis? Matitiyak ba nating mapaparusahan sila ng batas o ng tadhana? Posibleng magpatuloy lamang sila sa pamumuhay ng malaya at walang takot, at pagkatapos ay magpatuloy pa rin sa kanilang mga gawaing nakamamatay at masama. Nanahimik na lamang si Nurse Olga. Alam niyang kahit matindi at mahirap tanggapin ang mga sinabi ni Brian, malaki ang posibilidad na totoo ang lahat ng ito. Ngunit ang mga katotohanang inilahad ni Brian ay sadyang labag sa kanyang mga prinsipyo at sa paraan ng pagtingin niya sa mundo, kaya naman mahirap pa rin itong tanggapin agad. Nurse Sue? Alam kong medyo masyadong madilim, negatibo, at matindi ang mga bagay na sinabi ko sa iyo ngayon, at mahirap itong tanggapin. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga gustong tanggapin mo ang ganitong pananaw. Umaasa pa rin ako na manatiling maliwanag at maganda ang iyong mundo tulad ng dati mong inaakala. Sa katunayan, lagi akong maingat at sinusubukang kontrolin ang aking sarili at ang mga pangyayari. Umaasa akong hindi makakaapekto o makakasira ang mga sarili kong karanasan at bagay sa inyo. Sinulyapan ni Brian si Nurse Olga, nag-alangan sandali, at nagpatuloy, ngunit hindi ko inasahan na hahanapin ka pa rin nila, at madadamay ka pa rin. At dahil itinanong mo kanina, nakita kong kailangan ko nang sabihin sa iyo ang mga bagay na ito. Hindi ko ito sinasabi upang bigyang katwiran o dahilan ang aking sarili. Ano man ang dahilan, inaamin ko na ang pagpatay ay sadyang mali at hindi nararapat. Ngunit kung makaharap ko ulit ang ganitong pangyayari tulad ngayong gabi, muli pa rin akong papatay. Hindi ako taong nasisiyahan sa pagpatay, at hindi rin ako taong sadyang matuwid at walang bahid. Isa lamang akong taong nagnanais lamang mabuhay ng payapa at maayos. Maniwala ka man o hindi, ang mabuhay ng maayos, payapa, at masaya tulad ng pamumuhay mo.
Iyon ang lagi kong pangarap at tanging mithiin sa aking puso. Habang nakikinig sa mahinahon ngunit puno ng damdaming boses ni Brian, at habang nakatingin sa kanyang mga mata na may halong lungkot at pag-asa, biglang nakaramdam ng hapdi at sakit ang puso ni Nurse Olga. Ano kaya ang mga pinagdaanan ni Brian noon pa man? Kaya ba ganoon na lamang ang kanyang damdamin, na kahit ang simpleng mabuhay ng maayos, payapa, at masaya, ay parang isang bagay na mahirap at pangarap na lamang para sa kanya? Nakakatawa ba at kakaiba? Akala mo ba ay masyadong simple at madali ang pangarap ko? Ngunit para sa akin, ang pangarap na ito ay sadyang napakahirap at parang isang luho na lamang. Marahil ay dahil nabuksan na ang usapan, o marahil ay dahil sa matinding laban at karanasang kakalipas lamang, nasa kalagayang mahina at bukas ang kalooban ni Brian. Ipinakita niya ang damdaming bihira niyang ipakita at nagkwento kay Nurse Olga ng kanyang nakaraan. Isa akong ulila. Hindi ko alam kung sino ang aking mga magulang. Sa abot ng aking natatandaan, lumaki at namuhay ako sa ampunan. Sa mga panahong iyon, ang pinakamalalim kong alaala ay ang gutom. Araw-araw akong nagigising at parang laging kumakulom ang tiyan ko. Mabuti naman sa amin ang namamahala, ngunit dahil kulang-kulang ang mga kagamitan at pagkain, kahit ibigay at gawin niya ang lahat, hindi pa rin niya kami mapakain ng sapat. Nang maglaon, inampon ako ng ibang tao at malaki ang pagbabago sa aking buhay. Hindi na ako muling nakaranas ng gutom. Natuto ako ng maraming kaalaman at nakita ko ang napakalawak na mundo, mga bagay na hindi ko kailanman naisip na umiiral noong ako'y nasa ampunan pa lamang. Akala ko ay makabubuhay na ako ng maayos at masaya. Ngunit nagkamali ako. Ang buhay ko ay puno pa rin ng paglipat at kawalan ng katiyakan. May isang hindi nakikitang kamay at walang katapusang itim na lambat na tila laging bumabalot at bumabalot sa atin. Mayroong din nakikitang bigat at puwersa na laging nagtutulak sa atin. At ang magagawa lamang natin ay tumakbo at lumayo, at pilit na tumakas mula sa mga siwang at puwang ng walang katapusang lambat na ito. Upang makaiwas sa puwersang ito, namuhay kami sa iba't ibang maralita at mahihirap na lugar, sa mga lugar na hindi nararating ng liwanag at kabutihan, at nakita ko ang lahat ng karahasan at kasamaan sa mundo. No ako'y 11 taong gulang pa lamang, nakita ko mismo ang isang batang pumatay sa kapwa-bata, at pagkatapos ay inagaw nito ang isang barya mula sa biktima. Binili nito ng tinapay ang barya at kinain ito ng may labis na kasiyahan. Pagkatapos ay napilitan akong pumunta sa Afrika. Sa bansang iyon na laging may digmaan at gulo, nakakakita ako ng mga bangkay araw-araw, at nakikita ko araw-araw na sunod-sunod na bumabagsak at namamatay ang mga tao. Kaya naman, kahit hindi ko gusto o sinasadyang pumatay, para sa akin, ang bagay na ito ay hindi na bago at hindi na nakakapagtaka. Matapos ang mahabang pagkukwento, sa wakas ay napagtanto ni Brian na marahil ay naparami at napakalalim na ng kanyang mga sinabi. Binalik niya ang usapan sa tanong ni Nurse Olga kanina, habang baka sa kanyang mukha ang lungkot at mapait na ngiti. Hindi inaasahan ni Nurse Olga na ganoon karami at ganoon kabigat ang mga pinagdaanan ni Brian. Akala niya noon ay magulo at mahirap na rin ang naging buhay niya, ngunit kung ikukumpara kay Brian, parang namuhay pala siya sa paraiso at napakasaya. Siya naman ay may nanay na nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. Hindi siya nakaranas ng gutom. Nakilala rin niya ang maraming kaklase at kaibigan sa pagdaan ng panahon. Hindi siya kinakailangang mag-alala araw-araw kung ano ang kakainin o kung paano mabubuhay. Matapos ang lahat ng hirap at paakit na pinagdaanan niya, nakapagtapos pa siya sa kilalang paaralan ng medisina at naging napakahusay na doktor. Nakakapagpanatili pa rin siya ng ngiti at kabutihan sa harap ng iba, at nananatiling mahinahon at maalaga sa kanyang mga pasyente. Gaano kaya katibay at kalalim ang kanyang kalooban at puso upang makayanan ang lahat ng ito? Ano ba naman ang mga akala niyang hirap at pagsubok kung ikukumpara sa mga dinanas ni Brian? Para sa karanasan at buhay na pinagdaanan ni Brian, ano lang ba ang bagay na pagpatay ng tao? Kung ang iba pa ang dumaan at nakaranas ng mga pagsubok na gaya ng kay Brian, marahil ay naging taong puno na ng kasamaan at karahasan. Ang kaunting hinanakit at pagdududa na nabuo sa puso ni Nurse Olga noong inamin ni Brian na sanay na siyang pumatay ay tuluyang naglaho at nawala. Sa halip na puno ito ng labis na awa at pagmamalasakit, pati na rin ng paghanga at paggalang. Tiningnan niya ang malungkot na mukha ni Brian at nais sana siyang magsalita, ngunit sa sandaling iyon ay parang walang salitang sapat na mabibigkas. Tumahimik ang paligid sa loob ng sasakyan hanggang sa muling napangiwi at napasinghap si Brian dahil sa sakit. Biglang natauhan at nabuhayan ng loob si Nurse Olga at nagmamadaling nagsalita. Brian, ayos ka lang ba? Huwag ka nang magsalita, dadalhin na kita agad sa ospital. Huwag. Huwag tayong pupunta sa ospital.
Pinigilan siya ni Brian. Dito. Umuwi tayo sa bahay ko. Talagang imposible at hindi maaaring pumunta sa ospital ng ganito. Tiyak na makakaharap sila ng iba't ibang abala at imbestigasyon. Sa anumang ospital, ang mga sugat mula sa baril at mga bala ay malalaking usapin at seryosong bagay, at tiyak na isasampa ito bilang kaso. Ito ang bagay na hinding-hindi nais mangyari ni Brian. Kahit pa imbestigahan ang bagay na ito at lumabas na biktima rin naman si Brian, at sa katuroan ay walang mangyayaring masama, walang alinlangan na magdudulot ito ng maraming abala at gulo. Bukod pa rito, malalantad at malalaman ang marami niyang bagay na hindi pa niya nais na malaman ng iba. Bilang isang doktor, at bilang isang taong nagsasanay din ng pakikipaglaban, mayroon siyang mga gamit sa bahay tulad ng mga benda, iba't ibang gamot panggamot, at mga simpleng kagamitang medikal. Mula noong huling beses na siya ay pinagbabaril sa kanyang pintuan, lalo pang sinadya at naghanda si Brian ng mga karagdagang kagamitan na hindi naman karaniwang inihahanda ng iba. Kaya naman, basta makauwi lamang siya, kaya niyang gamutin at ayusin ang sarili ng mag-isa, at hindi na kailangang pumunta pa sa ospital. Naintindihan din ni Nurse Olga ang ibig sabihin at dahilan ni Brian. Kahit nababahala pa rin siya at iniisip na sadyang malubha ang sugat nito at baka hindi ito magawang maayos nang walang tulong ng ospital, nang makita niyang matatag at desidido ang kanyang ekspresyon, tumango na lamang siya at sumang-ayon. Noong sinabi ni Nurse Olga na hindi siya marunong magmaneho, inakala lang ni Brian na bihira lang itong magmaneho kaya naman kulang ito sa kumpiyansa. Hindi hanggang sa nagsimula ng dahan-daang magmaneho si Nurse Olga patungo sa syudad sa ilalim ng kanyang mga utos, nalaman ni Brian na ang sinabi nitong hindi siya marunong ay talagang hindi siya marunong. Kabilang pala ito sa mga tinatawag na may lisensya lang pero walang kasanayan. Nang umalis sila sa lugar ng pagawaan, ilang beses nang nakabangga ang sasakyan ng sunod-sunod, kaya naman naramdaman ni Brian na mas ligtas pa sana kung siya na lang ang nagmaneho kahit isang kamay lang ang gamit niya. Sa kabutihang palad, matibay naman at matatag ang sasakyan ni Brian matapos itong baguhin at ayusin, kaya ayos lang kahit makabangga ng ilang beses. Isa pa, nakapasa naman talaga si Nurse Olga sa pagsusulit para sa lisensya, kaya mayroon siyang sapat na kaalaman at pundasyon. At matalino rin naman siyang matuto. Sa ilalim ng matiigang pagtuturo ni Brian, matapos ang ilang banggaan at pagkakamali, sa wakas ay nakuha rin niya ng maayos at dahan-dahan ang pagmamaneho. Kahit na sa buong biyahe ay hindi siya nang ahas na lumampas sa 45 milya bawat oras, wala namang nangyaring kapahamakan, at sa wakas ay naibalik nila ng ligtas ang sasakyan sa mansyon ni Brian. Brian, sigurado ka bang ayaw mong pumunta sa ospital? Matapos ay parada ang sasakyan, muling bakas sa mukha ni Nurse Olga ang pag-aalala. Huwag na, may mga kagamitan ako sa loob. Kailangan mo lang akong tulungan na lagyan ng benda at gamot. Umiling si Brian. Tiningnan ni Nurse Olga ang matatag na ekspresyon ni Brian, nag-alangan sandali, ngunit hindi na nagtanong pa. Nag-iisa ka lang bang nakatira dito? Habang sinusundan si Brian paakyat sa ikalawang palapag, sinulyapan niya ang simpleng ngunit labis na marangyang pasilyo, at baka sa kanyang mga mata ang matinding gulat. Kahit alam na niya noon pa man na hindi mahirap ang kalagayan ni Brian, hindi gaya ng sabi-sabi sa kanilang departamento noon pa man, hindi pa rin niya inaasahang ganito pala kay Oman si Brian. Noong nakaraan, nag-alala siya na baka lasing si Brian kaya iniuwi niya ito, ngunit hanggang sa pintuan lamang sila ng pamayanan. Noon ay inakala niyang nakatira lang si Brian sa mga karaniwang bahay sa tapat, hindi niya inakalang nakatira pala ito sa ganitong lugar ng mga mansyon. Oo. Tumango si Brian, lumingon at naglakad patungo sa isang silid, at kinuha ang kanyang kahon ng mga gamot at kagamitang medikal. Ikaw ba mismo ang bumili ng bahay na ito? Habang inilalabas ni Brian ang mga kagamitan, hindi napigil ang magtanong muli ni Nurse Olga. Oo. Muling tumango si Brian. Matapos sumagot, napansin niya pa rin ang gulat sa mukha ni Nurse Olga, at biglang may naalala. Baka sa kanyang mukha ang kaunting pagsisisi at pagsabi, Nurse Olga, humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko alam kung paano nagsimula at kumalat ang mga maling akala at sabi-sabi sa departamento, pero talagang hindi ko nais na ilihim ito sayo. Sa katunayan, ilang beses ko nang sinubukang ipaliwanag ng maayos sayo, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Kanina lang ay sinabi mong ikaw ay ulila. Paano ka naman nagkaroon ng ganito karaming yaman? Hindi napigilan ni Nurse Olga na itanong. Ang taong umampon sa akin ay pumanaw na noon lamang nakaraan, at iniwan niya sa akin ang kanyang mga ari-arian at kayamanan. Medyo malungkot na paliwanag ni Brian.
Kahit mayroon pa ring pagdududa sa isipan ni Nurse Olga, tulad ng kung bakit kung mayaman naman pala ang umampon sa kanya, pinamuhay pa siya ng napakahirap noon, at bakit siya napilitang pumunta sa Afrika at manirahan sa mga maralita. Ngunit nang makita niya ang malalim na lungkot sa mga mata ni Brian, hindi na niya itinanong pa ang mga bagay na ito. Mayroong kakaibang kalagayan at pagkakakilanlan ng taong umampon sa akin. Dahil sa ilang mahahalagang dahilan, may mga bagay na hindi ko pa may pagpapaliwanag sa iyo sa ngayon. Kasabay nito, ayaw ko ring madamay ka o masangkot sa mga bagay na walang kabuluhan at gulo, kaya sana ay patawarin mo ako kung hindi ko pa may kwento ang lahat. Hindi naman nagtanong si Nurse Olga, ngunit nakita agad ni Brian ang pagdududa sa kanyang mga mata, kaya naman nagpaliwanag siya ng may halong paumanhin. Huwag mong isipin iyon. Hayaan mong gamutin ko muna ang iyong mga sugat. Paano ko ba ito gagawin? Matapos marinig ang paliwanag ni Brian, gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Nurse Olga. Sa mga sinabi ni Brian, kahit paano ay ibig sabihin nito ay hindi siya nagsisinungaling sa kanya kanina. Basta't hindi siya nagsisinungaling, wala nang ibang mahalaga pa. Dahil sinabi na ni Brian na hindi pa niya maipapaliwanag ang lahat, hindi na niya pilit pa. Nakatuon na lamang ang kanyang mga mata sa mga sugat ni Brian, at bakas rito ang tunay at taimtim na pag-aalala. Ako na munang mag-aayos ng sugat sa aking kamay, at pagkatapos ay ikaw naman ang tutulong sa akin sa sugat sa likuran ko. Ngumiti si Brian, at pagkatapos ay sinimulan ng gamutin ang sugat sa kanyang braso. Malinaw na sanay na siya sa ganitong mga sugat noon pa man. Habang pinapanood ni Nurse Olga na mahusay na nililinis at pinapatay ng mikrobyo ni Brian ang sugat gamit ang alak, at pagkatapos ay gumagamit ng sipit upang bunutin ang bala na tumagos sa kanyang braso, habang nakikita niya ang mga ugat na lumalabas at namumutla sa noo at mukha ni Brian dahil sa matinding sakit, pati na rin ang mga kalamnan na namimilipit at nagbaluktot, labis na awa at pagmamalasakit lamang ang naramdaman ni Nurse Olga sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ilang beses pa nakaranas at nasugatan ng ganito si Brian noon pa man, at kung ilang beses pa itong nagamot ng mag-isa, ngunit sigurado siya na sadyang napakarami na niyang naranasan. Kung hindi magiging ganoon kabilis at mahusay ang mga galaw ni Brian. Hindi nakakapagtaka kung bakit siya ganoon katatag at katibay. Sino mang tao, matapos ang paulit-ulit na pagtitiis at pagharap sa ganitong matinding sakit at pagsubok, marahil ay mahihirapan ding hindi tumibay at lumakas. Hindi alam ni Nurse Olga kung ano at gaano kalaki ang sakit na nararamdaman ni Brian ngayon. Hindi siya si Brian at hindi niya ito maramdaman, ngunit kitang-kita ng kanyang mga mata ang nakakatakot na sugat sa braso ni Brian. Sa bahaging tinamaan ng bala, halos nakabuka at nakahiwalay ang balat at laman, at kitang-kita ng diretsahan ang makakapal na buto sa ilalim. Si Nurse Olga ay isang nurse. Kahit na ngayon ay nasa departamento siya ng pangangalagang panghinga, noong nag-aaral pa siya sa universidad, nagkaroon siya ng pagsasanay sa pag-opera at medisina. Alam niyang ang mga sugat na tulad ng kay Brian ay karaniwang kailangang bigyan muna ng pampamanhid, bago pa ito gamutin at ayusin. At kahit may pampamanhid pa nga, madalas pa ring nagngingit-ngit at namimilipit sa sakit ang mga nasugatan. Ngunit si Brian ay hindi gumamit ng anumang pampamanhid. Ginamit niya ang pinakasimple at pinakamatinding paraan, nilinis niya ang sugat gamit ang alak ng diretsahan, at tinanggal ang bala gamit ang sipit ng walang pag-aatubili. Ang sakit na dulot nito ay hindi mailalarawan at madaling isipin kung gaano ito katindi. Parang katulad na lamang ito ng tanyag na kwento noon tungkol kay Guanggang na nagpagamot habang tinatanggal ang bahagi ng buto, walang pinagkaiba sa tindi ng hirap at katatagan. Nakatuon ang mga mata ni Nurse Olga sa mga kilos ni Brian, at habang nakikita ang pawis na tumutulo sa kanyang noo at mukha, hindi niya napigil ang mamasa at maluha ang kanyang mga mata. Makalipas ang ilang sandali, natauhan siya, lihim na lumingon palayo, pinahid ang kanyang mga luha nang walang nakakapansin, at pagkatapos ay kumuha ng tisyo at maingat na pinunasan ang pawis sa noo at mga braso ni Brian. Napakamalumanay at maingat ng kanyang mga galaw, takot na takot siyang kahit kaunting puwersa ay magdulot pa ng higit na sakit kay Brian. Salamat! Nang makita ang pagmamahal at pag-iingat sa mga kilos ni Nurse Olga, bakas ang pasasalamat sa mga mata ni Brian habang nagsasalita. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang paggamot sa kanyang braso. Ang dalawang pinakamalalang sugat na tinamaan ng bala ay nagamot na, ngunit mayroon pa ring iba pang mga gasgas, mula sa mga bala, o mga matatalim na bagay sa lupa habang umiiwas siya kanina, na kailangan ding linisin at lagyan ng gamot at benda. Paumanhin. Ako ang naging dahilan kung bakit ka napagod. Matulog ka ng mahimbing. Habang nakatingin kay Nurse Olga na nakatulog na sa sopa dahil sa labis na pagkapagod, baka sa mga mata ni Brian ang malalim na panghihinayang at awa.
Ang mga pangyayari ngayong gabi ay walang halaga para sa kanya. Bagaman hindi niya masabing pangkaraniwan ito, noong nasa China pa siya, talagang nakaranas na siya ng maraming ganitong mga tagpo, at pati na rin ng mga sitwasyong mas nakakatakot at nakakagulat pa rito. Ngunit para sa isang karaniwang babae na tulad ni Nurse Olga, ang mga nangyari ngayong gabi ay sadyang bagay na hindi pa niya kailanman naranasan sa buhay niya. Pagod sa buong gabi, takot, pangamba. Kinailangan pa niyang imaneho pabalik si Brian gamit ang kakayahang hindi pa niya sapat na kabisado, at pagkatapos ay sa ilalim ng pagtuturo ni Brian, ginamit ang hindi pa ganap na husay na paraan ng paggamot upang tulungan itong lagyan ng benda ang mga sugat mula sa baril sa likuran nito. Ang tindi ng mga pangyayaring ito, kapwa sa katawan at isipan, ay lumampas na sa kakayahan at pasensya ni Nurse Olga. Hindi nagtagal matapos gamutin ang mga sugat ni Brian, si Nurse Olga, na labis na napagod, ay nakatulog na nang hindi napigilan sa sopa. Lumingon siya at kumuha ng kumot mula sa silid at tinakpan ito kay Nurse Olga. Pinindot ni Brian ang ilang bahagi at mga punto sa leeg at dibdib ni Nurse Olga bago siya lumingon at tumayo. Kahit tila mahimbing na ang tulog ni Nurse Olga ngayon, batid ni Brian na sa katotohanan ay napakababaw pa rin ang tulog nito. Ito ay likas na reaksyon lamang ng katawan matapos itong labis na gamitin at pagurin. Ang ganitong uri ng tulog ay nakakatulong din upang maibalik ang lakas ni Nurse Olga, ngunit napakabagal at hindi sapat. Bukod pa rito, ang mga karanasang naranasan ni Nurse Olga ngayong gabi ay napakalakas at matindi, kaya madali siyang magising dahil sa masasamang panaginip. At ang mga ginawa at kilos ni Brian ay tiyak na upang tulungan si Nurse Olga na makapasok sa malalim at mahimbing na tulog, upang sa totoo ay maibalik agad ang lakas nito sa lalong madaling panahon, at upang hindi ito magising. Sa kabutihang palad, ang ilang bala ay hindi tumagos hanggang sa buto, at sa palagay niya ay magiging maayos din ito pagkalipas ng ilang araw na pahinga. Ngunit sa mga susunod na araw, natatakot siyang kailangan lamang niyang manatili sa bahay ng maayos at hindi makakapunta sa paaralan, at pansamantala, hindi niya makakayang harapin at singilin si Christian Gao ng kanyang mga utang at kasalanan. Matapos asikasuhin si Nurse Olga, muling tiningnan at sinuri ni Brian ang kanyang mga sugat at nakumpirmang wala namang seryosong problema. Matapos huminga ng maluwag, hindi niya napigil ang magkaroon ng kaunting kawalan ng magawa at panghihinayang. Kakadating lang niya at kakasimula pa lamang ng kanyang pag-aaral at pamumuhay sa paaralan. Hindi niya nais na humingi ng pahinga o umabsent, ngunit dahil sa nangyari ngayon, wala siyang magagawa kundi gawin ito. Sasabihin na lamang niyang kailangan niyang mag-aral ng mag-isa, upang sa ganoon ay maabyutin pa rin niya ang takbo ng pag-aaral. Iyon na lamang ang magagawa niya. Matapos huminga ng maluwag dahil sa kawalan ng magawa, mabilis na nakagawa ng pasya si Brian, at kasabay nito ay inisip na rin ang dahilan ng kanyang pagliban na sasabihin kay Teacher Sia. Ngunit bago humingi ng pahinga, kailangan munang asikasuhin at linisin ang pangyayari doon. Matapos malinaw na ang kanyang mga nasa isip, muling tumayo si Brian at bumaba sa hagdan, binuksan ang kanyang sasakyang Mercedes-Benz, umupo sa pwesto ng driver, pinaandar ito, at gamit ang isang kamay lamang ay muling nagmaneho ng mabilis patungo sa dating inabandonang pagawaan. Kahit na ang mga taong nakaharap niya ay sadyang masasama at mga taong dapat sana ay napahamak na noon pa man. Noong tinanong siya ni Nurse Olga kanina, sinabi rin ni Brian na walang magiging problema, ngunit alam ni Brian sa kanyang puso na kung iiwan lamang niya ang mga iyon doon nang walang ginagawa, hindi ito magiging maayos. Ang 7 buhay na iyon ay maituturing na malaking kasanayan saan man ito ilagay o matagpuan. Kahit na mga masasamang tao at kriminal ang mga ito, kapag natuklasan sila, tiyak na magdudulot ito ng matinding pansin, at magiging dahilan ng malalim na pagsisiyasat at pagkilos ng mga kinauukulan. Kapag nasimulan ang pagsisiyasat, tiyak na magdadala ito sa kanya ng maraming hindi kinakailangang gulo at abala. Kahit sa karamihan ng pagkakataon ay hindi niya masyadong pinahahalagahan o inaalala ang mga pulis, alam din niya ng lubusan na ang tunay na lakas at kapangyarihan ng mga institusyon ng Estado tulad ng kapulisan ay sadyang hindi dapat minamaliit. Kung ang ganitong dambuhalang sistema ay sadyang kumilos ng buong lakas at hangganan, ang kanilang kakayahang mag-imbestiga ay talagang nakakatakot. Sa maraming pagkakataon, ang dahilan kung bakit siya nang ahas na gumawa ng mga bagay, o nang ahas na aminin ang mga bagay, ay dahil alam niyang hinding-hindi seryosohin ng mga awtoridad ang mga iyon, o hinding-hindi sila gagastos ng napakalaking halaga at lakas para lamang sa maliliit na bagay. Halimbawa na lamang noong winasak niya ang organisasyon ng Qinglonghui, kahit na naging maingat siya, mayroon ba talagang walang bahid at puwang upang hindi siya matunten ng pulisya? Ang sagot ay malinaw. Ang pinakamahalagang dahilan kung bakit hindi siya natagpuan o naparusahan ng pulisya ay dahil laging inaalala at sinusukat ni Brian ang kanyang mga ginagawa.
Hindi siya pumatay ng walang dahilan, hindi siya nagdulot ng labis na masamang epekto, hindi niya nilabag ang hangganan ng batas, at pati na rin ay nakatulong pa siya ng bahagya sa pulisya upang labanan ang mga kriminal at nakakuha pa ng kredito. Isa pang halimbawa ay ang hindi sinasadyang pagkamatay ng karaniwang tao dahil sa aksidente sa sasakyan. Kung ang mga institusyon ng Estado ay kumilos ng buong lakas at kakayahan, talaga bang hindi nila matutuklasan ang bawat detalye tungkol sa isang karaniwang tao? Sa huli, ang dahilan lamang ay dahil masyadong mataas ang halaga at gastos kung sisisiyasatin pa ito ng lubusan. Maaaring may mga bagay sa mundong ito na talagang hindi matutuklasan ng napakalaking kapangyarihan ng Estado, ngunit ang mga bagay na ito ay tiyak na hindi kabilang sa mga nangyari ngayong gabi. Si Nurse Olga ay nakatulog hanggang kinahapunan pa bago siya nagising. Sa sandaling iminulat niya ang kanyang mga mata, naramdaman lamang ni Nurse Olga na puno ng lakas at sigla ang kanyang buong katawan, at tila bawat bahagi at selula ay puno ng enerhiya at kasiglahan. Napakasarap ng tulog ko. Napakatagal na panahon na mula noong huling beses akong nakatulog ng ganito kasarap. Matapos ang mahabang panahon ng pagpapahinga, hindi napigilan ni Nurse Olga na magpakawala ng napakasayang buntong hininga. Nasaan ba ako? Matapos ang masayang buntong hininga, umupo si Nurse Olga mula sa higaan at biglang napagtanto na mayroong kakaiba. Hindi ito ang kanyang nakasanayang silid, at hindi rin ito ang kanyang nakasanayang higaan. Ang lahat ng nakikita niya sa kanyang harapan ay bago at hindi kilala. Brian. Bahay ito ni Brian. Matapos ang kaunting pagkagulat, sa wakas ay biglang naalala ni Nurse Olga ang mga pangyayari noong nakaraang gabi. Nasaan si Brian? Nang maalala ang mga pangyayari noong nakaraang gabi, biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Nurse Olga, mabilis siyang tumayo mula sa higaan, at nagmadaling naglakad patungo sa pintuan ng silid. Gising ka na pala. Sa sandaling makalabas si Nurse Olga sa pintuan, nakita na niya agad si Brian. Hawak ni Brian ang isang mangkok na may mainit at umuusok na pansit. Nang makita si Nurse Olga na lumalabas ng silid, agad na sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Hula ko ay dapat gising ka na rin. Maghilamos ka muna at lumabas upang kumain. Hindi ka pa kumakain mula kahapon, tiyak na gutom ka na. Ikaw ba ang nagluto nito? Tiningnan ni Nurse Olga ang mainit at umuusok na pansit sa mga kamay ni Brian. Oo. Tumango si Brian, at matapos sumagot, may kaunting hiya na lumitaw sa kanyang mukha. Paumanhin, wala nang ibang sangkap at pagkain dito sa bahay, ito na lamang na pansit at itlog ang natitira. Bihira lamang kasi akong magluto ng mag-isa at bihira rin akong lumabas upang mamili ng mga sangkap. Kaya ito na lang muna ang kainin mo upang mapuno ang iyong tiyan. Itutuloy. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.